Kabisyo, may malupit na handog sa atin ng Smart. Inihahandog ang Smart Prepaid All-in 99. Sa loob ng 7 days, 24/7 ka nang connected sa iyong loved ones. Get unlimited text sa lahat ng networks. 100 minutes of TriNet calls. Unlimited Facebook. Plus 80 MB of daily surfing pa. Ang lupit, di ba? Pwede mo nang i-text, i-Facebook o kaya tawagan si special someone ng buong linggo for only 99 pesos. Kaya go all-in now with Smart Prepaid. Send all-in 99 to 2827. Promo runs until June 4, 2014 per DTI NCR permit number 2649 series of 2014. Only from Smart. Live more. Alas 9 na! Nandito na! The Philippines' most popular DJs. 2009 Gawad Tanglaw Awardee, 2010 Gandingan UPLB Awardee, Guillermo Mendoza Awardee, 2012 and 2013 Yahoo OMG Awardee. 2000, ang dami-dami naman! Ayaw mo na! Maiksi pasensya! Yun na lang, Chris! Sige! 1, 2, 3! Hey! Tambala na! Tambala na! Good morning, Nicole Liana! Good morning, Chris Chuper! And good morning pa rin po, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila! Paano ba madidelete yung picture natin sa Facebook na magkadikit ang labi mo at ang labi ko? Bakit? Kasi ang dami nag-share eh. Nakaka-visit na kasi. Ang dami ba nag-share? Hanggang ngayon, ayaw pa rin akong tigilan eh. May mga nagtitext pa rin. Ito lang yun eh, partner. Una sa lahat, ikaw naman na nag-utos kay Rakitera na i-post yan. Diba? O edi sa'yo nang galing, tas ngayon nagreklamo ka. Para kang katulad ng mga babae nagsusuot ng plunging neckline sa jeepney, tapos kung makatago pag bumababa, wagas. Samantalang, una sa lahat, bakit mo naman sinusuot-suot yung plunging neckline na lang kung di ka naman handang masilipan? Diba? Kaya ikaw, Chuper, wag ka nang nagre-reklamo dyan. Ikaw naman nag-utos. Si Rakitera may kagagawa niya. Kanino nang galing yung picture? Aba, malay ko. Oy, ikaw daw ang nag-utos eh. Ang pagkakakwento sa akin ng bata, hindi nagsisinungaling ng bata. Matanda ikaw, nagsisinungaling ka pa. Ang pagkakakwento sa akin ng bata, Ma'am Nicole, sabi po ni Sir Chris, picturean ko po. O, diba? Ako nga ang nagulat eh. Wala naman ako sinabing ganun. Ako nga itong nananahimik nagpapakulot ng ng bangs. Tapos makita-kita ko dun sa sa Twitter nung may kumakalat na photo, di ba? Kaya ako na mismo yung nag-post sa Facebook natin, partner. Kesa naman mukhang guilty natin pinost. Ngayon ko lang na-realize, partner, yung effect. Nakakahiya pala talaga. Nakita mo ba sa almost 1,000 o lumagpas na ba ng 1,000 comments yun? Mahigit na part, tsaka yung share. Ang dami na ng mga nag-share ng mga picture. Minsan nga, dinidelete ko na sa sarili kong account, pero may nag-share na naman. Kasi naman, partner, no? Sino ba naman? Yung mga nag-share, tapos kung ano-ano pagsabihin, nakita nyo po ba? #Throwback Thursday. Hindi po siya current. Ako naman na kinaiinisan ko, ano kaya iniisip na asawa niya, hindi na siya nahiya. Diyos ko Lord, si Super ba papatulang ko? Kaya nga, tsaka, uulitin ko po ha, bago ko po ipinost ang picture na yon, nagpaalam po ako sa asawa ko. Sabi ko, Jowa Dick, nakakatawa tong picture na to. Nangyari to noon para sa isang game. Mga bata pa kami noon. Oo, tsaka game ito. Corrected ba? Kasi may linya ako. Pati si Chris. Diba? Sabi ko, okay lang ba? Oo, patagal na. Tsaka, may jowa rin yata ako iba niyan. Tsaka, ano po yun? Tingnan mo, nagpapaliwanag na naman ako. Kasi naman, ikaw kasi, ni-enter mo na naman eh. Huwag nyo na po kasi i-share yung picture. Tingnan nyo na lang kasi. Gusto mo okay lang mag-comment, huwag nyo na i-share. Gusto mo ba i-delete ko na? Kahit delete, feeling ko kahit delete kahit natin. Kahit delete naman natin, babalik pa rin. Oo, tsaka nakasave na yan sa isa sa mga computer ng mga tao. Babalik at babalik yan. Di ba, magmatatanda na tayo, ibabalik din sa atin ito. Throwback Thursday din sa atin ulit yan. Kaya, huwag na natin i-delete, partner. Nandiyan na yan. Nangyari naman na talaga. Yung mga ganon. Tsaka kalukuhan lang natin yun. Hindi naman seryosohan. Agad-agad tayo apektado. Ibig sabihin, may mali sa ba tayo? Kaya nga, ewan ko sa'yo. Ikaw kaya nag-uumpisa. Ang ingay mo eh. Nakakaloka. Nakakatawa yung mga comment ng mga tao, sasabihin niya, Nicole, hindi ba nagasgasan yung labi mo? Ikaw ba naman, gagana ka pa magbasa ng ganon? Tapos may isa pang comment doon, sabi niya, kanina nag-aalmusal ako, nakita ko yung picture. Diba? Tama. Binasag ko yung pinggan, nakakaumay kayo. Ako partner first few comments ang binasa ko kasi alam ko yung magiging trend ng mga comments, gano'n na lahat.
Ay, nako. Ganun talaga. We cannot please everyone. Sige na nga, Oo. sige, hayaan na lang natin yung picture na natin dyan. Yeah, Huwag ganun nyo na ba talaga. kami share, ha? Huwag nyo na itag sa At sa amin. partner, hindi naman scandalous Oo yun. nga, hindi. Iba yung ang nakakalurke kung meron tayong scandal. Una sa lahat, wala naman tayong scandal kasi wala naman talagang ganap. O, di ba? Correct. Pangalawa, wala lang kayong talaga. pagkukunan, wala kayong pagkukunan. Correct. Okay lang yun, partner, katuwaan lang naman. Hindi nga natin matandaan kung ano yun eh. Di sana kung merong something, natatandaan natin. Wala. Nakalimot po kami ng Nakalimot, mga araw na yan. nakita nyo po yung background, aliwaliwanag, hindi naman po madilim. Diba? So alam namin sa isa't isa, kaming dalawa ni Christopher, na kami yun. Ay naku, nagpapaliwanag na naman tayo. Unang 4 na minuto, pagpapaliwanag, ikaw kasi, inaano mo eh, binabalik-balik mo pa. Hindi ko kasalanan yun, yung kabisyo natin, yung tinatagyan sa akin yung mga picture. Bakit pa may magtag? Kakaloka. Nagsisisi pala Bakit meron ka bang jowa na nagagalit? Wala naman. Wala. Wala naman pala. Ba't ka apektado? Na ano ka ba? Nalasong ka ba nung naganap yung mga bagay-bagay? Hindi naman. Wala naman. Hindi naman pala. Tumigil ka Lasing. dyan. Sino lasing? Sinasabog. Hindi nangala sa sarili. Nasa bakasyon mode ka pe. Bangan doon. Gising. Balik trabaho ulit tayo. Corrected by ng bonggang-bongga, partner! Umuusok ang ating Mahiwagang Burnay. Ito ang ating kwento, partner. Medyo na-miss ko rin yan si Burnay. Correct. Hinamag ng ilang araw yan, partner. True. Hindi nagamit. Oo, kaya eto wala pa nga ilang minuto, nagparamdam na agad. Meron daw siyang kwento. Mahirap lang siya at walang narating sa buhay. Ibang-iba sa mga tatay na mga kaibigan ko na nag-oopisina, matatalino, at may sinabi sa buhay. Pero ang tatay ko, pinagtatawanan sa kakarampot na kita. Isa kasing payaso ang tatay ko. Ang trabaho na kahit kailan ay hindi ko pinangarap. Ayokong tumulad sa aking ama. Ayokong manatiling maralita. Wow, maralita. Ayoko maging dukha. Sa galing rhyming, partner. O, no? diba? Ayokong magaya sa aking ama. Ayokong manatiling maralita. Diba? So, semi kinakahiya niya yung tatay niya. Masipag naman si tatay. Madaling araw pa lang ay naghanda na siya para pumasok sa trabaho niya. At madalas, ginagabi na siya ng uwi sa bahay. Pagdating ng sahod, hindi niya nakakalimutan ang allowance ko. Anak, ito ang 500 pesos. Pagkasyain mo na ha, hanggang sa susunod na sahod. Salamat, tay. Teka, may nakalimutan ka ata. Kailangan mo munang maghulog dito sa alkansya. Huwag mong kakalimutan ang buwis. Sige, ako na muna ang unang maghuhulog ng buwis ko. Diba? Bata pa lang ay ipinamulat na sa akin ang pagtatabi ng pera sa aming alkansya. Buwis ang tawag ni Itay sa hinuhulog namin. At ang nakakapagtaka, ang pera sa alkansya hindi naman sa amin napupunta. Baka may kabit yung tatay. Baka may NGO din. Baka lang. Doon na Baka doon. Yan po ang alamat ng NGO. Okay. Kasi Christian, pero gusto mabarel. Hindi ko kayo nabanggit Ay, yan. ikaw ka. Ako na Naninis naman. ka Inaano ka ba dyan? Umayos ka. Papasa na naman. Okay. Tay, bakit po ba hindi tayo mayaman? Anak, sino may sabi na hindi tayo mayaman? Ang pagiging mayaman ay hindi nasusukat sa dami ng kung anong meron ka, kundi sa dami ng kaya mong ibigay. Mas maligaya ang mga taong marunong magbigay. Pero hindi ako maligaya. Hindi ako masaya. Hindi rin to plastic, partner. Totoo naman. Gusto mo rin naman tumanggap talaga eh. Oo naman. Diba? Hindi ako maligaya, hindi ako masaya. Ang gusto ko ay yumaman, hindi gaya ng aking ama. Kaya nagsikap ako. Okay lang, yun na yung pagkaintindi ko. Nagsikap ako. Teka lang eh. Lasing ka pa eh. Take 2. Kaya nagsikap ako. Nagsunog ng kilay para makatapos ng pag-aaral. At hindi ako nabigo sa hangarin ko.
Nagkaroon ako ng matinong trabaho na may maayos na kita. That's good. Pautang nga. Oo nga. Nandiyan ba yung number niya, partner? Nandito, partner. Mamaya, save natin yung Save number niya. natin. Mapuntahan sa bahay nila at Save. makutangan. Oh, mamaya. Mamaya ka lang, ha? Babusyog na ako ng kwento. Sa Brunei. Eto na. Okay. Nakarating ako ng ibang bansa. Naranasan kong pag-agawa ng malalaking kumpanya. Kailangan kong iwan pansamantala ang aking ama para abutin ang mas mataas kong pangarap. Alam kong mahirap ang sitwasyon namin para kay Itay. Hindi niya maiwasang mangulila, kaya madalas ang pagtawag niya noong ako ay nasa ibayong dagat. Kaya madalas ang pagtawag niya nung ako ay nasa ibayong dagat. Anak, uuwi ka ba sa birthday ko? Hindi ako makakauwi sa birthday mo, Tay, eh. Maraming trabaho dito. Siguro sa bagong taon na lang, tingnan ko kung makakapag-leave ako. Sige na, Tay, marami akong ginagawa ngayon eh. Tatawagan na lang kita, bye. Oh, busy, partner. Oo, daming Busy, ginagawa busy, eh. Oo, maraming pera pero walang load Oo, masyado. corrected. Nagmamadali eh. Ganun tayo. Mamaya ka na Ay, tumawag. sa bagay. Wala tayong masyadong pambayad. Sa bagay, Mahal ang tawag. overseas partner per minute eh. Oo, medyo Oo, mahal. medyo may naman. Nagmamadali. kamahalan. Oo. Correct. Yun na ang huling beses na nakausap ko ang tatay ko. Inilihim niya sa akin na matagal na pala siyang may sakit. Oo. Marahil ay ayaw lang niya akong mag-alala. Subalit, hindi lang yon ang inilihim sa akin ni Itay. Hulaan natin, partner. Ako hula ko, ang hula ko ang lihim ng tatay. Kung ako yung tatay, ang sasabihin ko, anak, ang nanay mo ay isang iguana. Sarap na pwede. Maisip. Alam mo na malayo-malayo ito ng inisip na partner. Oh, ano ba Ng ano luha. sa'yo? Ano sa'yo? Ang maaaring lihim ng tatay, anak, nasa ating bahay talaga ang Golden Buddha. Sa ilalim ng ba? Ay, wala. Wala yan. Walay. Wala yan. Ito talaga yung lihim ng Nakalimutan tatay. ka, bisisigit pa sana ako. Sige. Oh, nak. Tingnan natin. Wala natin kung ano yung lilihim ng tatay. Oo, Hindi diba? mo na nasabi sa anak kasi, niya. di ba, nanglihim ng sakit. Oo. Pero ang sabi ng Burnay, hindi lang yon ang inilihim ng tatay. Ito talagang nilihim. Nak! Nak! Sa totoo lang, meron akong ipagtatapat sa'yo. Nasayin ko pala yung tatay eh. Wala yung Golden Buddha mo. Wala. Wala yung Golden Wala, Buddha. tsaka wala lang rin. Wala. Golden Buddha. Ano yung Golden Buddha? Dati mong Saan pelikula, yun? Just Tony Larcon. Luma. Luma din yung sasabihin ko, partner. Sabihin ko, nak, sa totoo lang, ninuno mo yung golden bibe. Mas luma yun sa'yo. Walay din. Walay. Huwag natin huwag natin pangunahan Wala. sa'yo, no? Huwag na natin pangunahan yung Burnay. Okay. Merong lihim si tatay. Isang sulat ang natanggap ko mula sa isang bahay ampunan. Baka ampun siya. Ano ba talaga? O ampun yung tatay niya. Ampun yung lolo niya? Okay, pakinggan natin. Isang sulat ang natanggap ko mula sa isang bahay ampunan. Mr. Lim, nais po namin kayong imbitahan na dumalaw dito sa bahay ampunan. Malaking bagay po para sa amin ang naging kontribusyon nyo para sa pangangalaga sa mga batang kapuspanan. Kung kaya, nais naming personal na iabot ang isang parangal bilang pasasalamat sa mga naitulong ninyo. Bagamat isang malaking Ano talaga? Pasensya niya. Hindi pa. Ay, siyang obligay. Nasa vacation mode ba po eh? Take 2. Bagamat isang malaking tanong para sa akin ang laman ng sulat na ito, ay pinaunlakan ko ang kanilang imbitasyon. Nakalagay sa sulat na ito na matagal na akong nagdodonate ng pera dito sa bahay ampunan. Siguro po ay nagkamali lamang kayo. Sabi ko doon sa tagapangalaga ng bahay ampunan. Pumunta siya, partner. Sabi nung tagapangalaga, tama po ang lahat ng nakalagay sa sulat.
ipinangalan po sa inyo ng ama nyo ang mga donasyon dito sa ampunan. Dakila po ang ama ninyo dahil marami po siyang napapasayang bata dito. Isa po ako sa mga natulungan niya. Kung mapapansin ninyo, hindi ako nakakalakad. Nakaasa na lang po ako sa wheelchair na ito. 4 na taong gulang pa lang ako nang ako ay mabaldado at ulila sa mga magulang. Dahil dito ay nawalan ako ng ganang mag-aral. At sa murang edad ay sumuko na ako sa buhay. Pero matyaga ang tatay. Linggo-linggo ay nagpupunta siya dito para basahan ako ng aklat. At lagi niyang sinasabi na huwag akong susuko hanggat hindi ko naabot ang mga pangarap. Ang batang lugmok na noon ay binigyan niya ng bagong simula. Binigyan niya ng ngiti at inspirasyon. Ngayon, ako na ang namamahala sa ampunan na ito. At hindi mangyayari yon kundi dahil sa donasyon mo at pagsisikap ng tatay mo. Galing naman. Matapos kong marinig ang paliwanag ng tagapag-alaga ng ampunan, ay nagsimulang tumulo ang aking ulo. Ay, luha. Gagay, hindi ba pwedeng luha muna? Matapos kong marinig ang paliwanag ng tagapangasiwa ng ampunan, ay nagsimulang tumulo ang aking mga luha. Doon ko naunawaan kung gaano pala kabuti ang aking ama. Tama si Itay. Daig pa namin ang mayaman dahil sa mga taong nabigyan ng pag-asa. Ang itinabi naming mumunting barya sa alkanan na tawag namin noon ay buwis, ay kinabukasan na pala ng iba. Higit sa lahat, ang pagiging payaso ni Itay ay hindi pala isang malaking katatawanan, ngunit isang kadakilaan sa mga ulilang batang kanyang napangiti. Ikaw ako basta ako masaya ako pag nakakita ko ng payaso. Oo, pag birthday namin, correct, may clown. Ewan ko sa'yo, ikaw lang naman tong suwahin. Sinusin mo yung batang yan. Mamudgod na. Mamudgod na sa kumukulong ketchup. Nag-effort magpakulo ng ketchup. Nakakaloka. Kaya simula noon, namuhay ako gaya na pamumuhay na nais ng tatay ko para sa akin. Tinalikuran ko ang dati kong trabaho at nagsilbi ng buo sa bahay ako. Paminsan-minsan, nagbibihis ako ng payaso, nagpapasaya ng mga bata para muling buhayin ang alaala ng tatay. At hanggang ngayon, ay buhay na buhay pa rin sa aking alaala ang mga sinabi sa akin ni Itay nung siya'y nabubuhay pa. Ang pagiging mayaman ay hindi nasusukat sa dami ng kung anong meron ka, kundi sa dami ng kaya mong magbigay. Mas maligaya ang mga taong marunang magbigay. Nakakatuwa naman, nakaka-inspire partner, no? Corrected by... Ibig sabihin yung yaman mo, i-share mo daw. Oo, ikaw din partner, yung yaman mo, i-share mo din. Kasi alam mo, lagi tayong nagtatanong, sa totoo lang, lagi tayong nagtatanong kung bakit wala tayo nito, wala tayo niyan. Correct. Pero never tayong nagtanong kung bakit meron tayo nito. Tama. Diba? Tatanungin mo rin sarili mo, bakit, sa lahat ng mga ibang tao, bakit madaming binibigay sa atin? Bakit lagi pinagkakaloob sa akin ng ko gantong klase ng blessing? diba? Kasi ibig sabihin nun, meron kang responsibilidad. Correct, may kakayahan kang Correct. gumawa o mag-isip ng bagay na makakatulong sa ibang tao. Tama, diba? Kasi ano may sabi mo noon, partner, hindi ka muling makakatanggap kung yung kaban mo punong-puno. Tama. Yan. Para mapuno yung kaban mo ulit, kailangan mag-alis ka. Diba? Ganun lang yun. So, tinuturo dito, no, ang sarap magbigay ng, mag-share ng blessing sa ibang tao. Tama. Yun naman talaga yung tunay na pagtulong, kakaibang pakiramdam, yung mararamdaman mo. Parang ligaligaya, nagbigay ka pero ang ligaligaya mo. Correct. Di ba yung parang ang ganda ng feeling mo na ang sarap na meron ka na paligaya. Di ba? Totoo Parang yan. parehos lang naman yung sinabi ko. Hindi ko rin naintindihan sinabi ko. Sino mas lasing sa ating dalawa? Lasing pa kasi. Buti nga may kwento sa Brunei. Pumasok ng lasing. Nakakaloka. Nakaka-inspire siya, no? Kasi totoo yan, pag tumutulong tayo sa ibang tao, dapat ganun yung nararamdaman natin. Na Masaya maligaya. tayo. Hindi tumutulong tayo dahil napipilitan lang tayo. Or tumutulong tayo kasi nag-e-expect tayo ng kapalit. Correct. Hindi, kasi gusto mo, pag tumulong ka, bukal sa iyong kalooban. Tama diba? yan. Kasi yung linya dyan na sinabi kanina parang 2 beses inulit na ang kasiyahan ng tao ay hindi nasusukat sa material na Correct, bagay. sa dami ng pera. Sa dami ng pera.
pera, kundi sa bagay na nagawa mong mabuti sa ibang tao. Correct, 'di ba? Alam mo, partner, makikita mo nga yung meron akong kaibigan na nurse na sabi, syempre bilang nurse siya, na-assign siya sa iba't ibang mga ospital, may pang pribado, tapos meron din pang publiko. Sabi niya, doon mo makikita na ibang-iba ang itsura ng isang kwarto ng mayaman tsaka yung kwarto ng mahirap. Correct. Una sa lahat, dun sa mayaman na kwarto, walang tao. Ang yaman-yaman niya, sabi niya, kwento niya to based on her experience. Ang yaman-yaman niya, ang laki-laki ng kwarto niya, meron siyang sariling refrigerator, may sarili siyang ref, meron pang air condition, merong living room, 'di ba? Merong receiving area, malaki, napakalaki, pero wala siyang bisita. Wala siyang kasama. As compared dun sa pampublikong ospital na yung may sakit hindi mo mahanap kung alin kasi lahat nakahiga sa kama. Tama. Diba? Pero, yung pasyente yung mag-anak magkatabi. Pero partner, lahat sila masaya. Correct, magkakaramay, makikita mo doon, di ba? Oo. May natutulog na nasa gilid ng kama, nakasubsob sa kama. Correct. Merong yung pasyente nasa ilalim na. Tama. Tapos yung bisita nakahiga sa kama. Corrected by. Tapos Oo, makikita yan. mo yung bisita, siya yung kumakain ng food nung nung food nung may sakit. Diba? Pero masaya sila pag nakikita Pero ko to, masaya no? sila kasi hindi po talaga nasusukat ng ng pera. Sabi nga hindi talaga mabibili ng pera ang lahat. Correct. Pansinin mo, partner, merong mga ibang mga artista, parang ang yaman-yaman nila. Yung alam mo yung parang ano pa bang problema niya? Pero dahil wala siyang love life, parang ang lungkot pa rin. Parang hindi sila masaya. Oo, parang hindi pa rin masaya. Panay ang parinig tungkol sa love na sana magkaroon ng ganyan. Kasi it's not all about the money. Ako ba Diba? pinaparinggan mo, partner? Hindi naman. Wow, maraming money. Hindi, yung walang love life, hindi yung pera. Hindi. Ibig ko lang sabihin, hindi kasi sa pera talaga yan eh. Pero yung sinasabi natin, hindi naman natin sinasabing walang kwenta ang pera. May kwenta po yan. Napakalaking bagay po yan. Kami, ako, I love money. Ikaw, Super. I love naman. money. Mahal natin ang pera, alam natin yan. Diba? Pero hindi lang po ito ang magbibigay ng kaligayahan. Totoo yan. Yung mga tina mo, yung magbasid tayo dun sa mga simple lang ang buhay. Yung tipong ang sikip-sikip nila sa loob ng bahay. Correct. Diba? Ang saya-saya nila marinig mo, lakas ng mga tawa, tawanan nila. diba? Diba yung bonding moment nila. Correct. Makikita mo iba yung saya na nararamdaman nila as compared doon sa sobrang laki ng bahay. True. Pero halos hindi nagkikita-kita yung kakapamilya. Correct. Bakit? Kasi may mga kanya-kanyang busy sa kanilang busy life. Totoo yan. Okay, may sariling kanya, kwarto. ano sabi ko? May kanya-kanyang busy sa mga kanilang busy. Oo ka naman. Lasing ka rin. Lasing ka. Ang getching na ng mga tambalanista natin yan. Di ba, try nyo? Mag-observe kayo sa napakalaking bahay. Yung nanay may sariling kwarto, yung tatay may sariling kwarto, may ganong sitwasyon. Yung mga anak may kanya-kanyang sariling kwarto. Diba? Lahat sila, hindi na sila nagsasama-sama sa isang area kasi may sarili-sarili na silang mga TV sa mga kanilang mga kwarto. Totoo yan. Diba? So, magtawanan na sila, diba? Anong gagawin? Diba? Magkukulong sa mga kanilang mga kwarto. Correct. Parang may sarili silang mundo. Unlike yung mga nagsisiksikan sa isang maliit na bahay. Correct. Yung kwarto nila, sala nila. Tama. Diba, lagi sila magkakasama doon. Nanonood sila ng teleserye. Di ba? Nakikinig sila ng radyo pero sabay-sabay silang naghahagalpakan. Correct. Ang sayang tingnan, ang saya ng ganong klaseng pakiramdam. Oo, diba? Pero So, hindi ko sinasabi partner na yung bahay mong malaki, paliitin mo. Hindi mo naman sinasabing gano'n. Ang sinasabi lang namin, ulitin po namin, hindi po sa pera lahat nakukuha ang kaligayahan. Tama. Kundi diba? sa mga taong nagpapakita ng tunay na pagmamahal. Diba? Correct. Kung ganito lang halong ekulog mo. Pero syempre, kailangan natin ng pera, pambili ng Cherry Mobile. Kayo din. Oo, diba? Ng mga iba-ibang bagay. Correct. Katulad ng mga Cherry Mobile phones. Pero hindi mo naman kailangan ng maraming pera kasi mura lang po ang Cherry Mobile phones. Very affordable kaya. Namashti ka. Ang dami pang magagandang phones na inyong pamimilian. Corrected by. Yung kung gusto mo, yung shockproof partner, kung magalaw kang tao, mahilig ka, outgoing ka, Ay, hindi. adventurous ka. Dapain ka. O Oo. perfect sa'yo yung shockproof, diba? At least pag nadapa ka, tapos nag-iwahiwalay dahil nadapa ka, o diba? Kakalas-kalas yung buto mo, pero yung Cherry Mobile, buo pa rin. Ganyan ang kabongga ang shockproof phone ng Cherry Ang Mobile. dami niyong pamimilian na magagandang phones, na magaganda ang features, at okay din ang presyo. Yes, yan po ang Cherry Mobile. Mga kabisyo, April
24, 25, 26, Aliwan Fiesta na! Kita-kits po tayo, siguradong mag-e-enjoy tayong lahat. Corrected by, katulad mo misis na nag-e-enjoy ngayon sa paglalaba kasi ang gamit mo, Pride Power Wash Detergent. Meron itong stain away formula kaya hindi ka kusot ng kusot. Tama. At tamang-tama din ang bula kaya hindi ka banlaw ng banlaw. At tamang-tama rin sa washing machine dahil wala po itong halong chalk. Yan na nagbabara sa motor. Kaya't mas mapapadali po ang inyong paglalaba dahil Ganyan. pag may Pride, May time na gawin ang ibang mga bagay-bagay. O siya mga kabisyo, tatanggalin lang po namin yung hangover namin. Medyo tulungin mo na kami kasi lating po si Nicole eh. Bukas tayo ulit magkakabanding-bandingan. Enjoy the rest of your Lunes. Ito ang tambalan ng isang balasubas. At ng isang balahura, ako po si Nicole At Yala. ako naman si Cambio Keng Grisel. At ang aming tanging paalala na dapat ay memorize nyo na. Sabay-sabay tayo mga kabisyo. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Feeling tired.